Ecclesiastes chapter 1, at chapter 3, verse 1. Okay po. Okay, basahin natin mga kapatid. Ready? Read. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us this evening, this afternoon. I pray, dear Father, na kayo po ang mangusap sa puso't isipan ng bawat sa amin. Lahat na po aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo, sa aming Diyos kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. So we are going to discuss about strive for excellence. Ano ho? So three things. Ngayong gabi, tatlong mensahe. Strive for excellence in time for God. Yung oras natin para sa Diyos. Pangalawa, strive for excellence in the church. Sa church. At pangatlo, strive for excellence in the ministry. Okay? Ngayon, yung mensahe na to ay shortcut lang. Sino dito mga 30 years old na, pataas? Hindi ko sinabi tumaas ang kamay nyo. Oh. Ha? Ay, tumayo kayo. Yung 30, yung 30 pataas. Sige. Tayo lahat, yung mga 30 pataas. Oh, 30 years old pataas. Oh, yun. Marami-rami, di ba? Yan. Yeah. Sige, thank you very much. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan na ho kayo. Pwede ba ito hawakan? Alam niyo, ang buhay natin maiksi lang. Tama ba, mga kapatid? Yung classmate ko una, namatay, taga Davao. Sunod sa Cebu. Sabi ko, palapit pa, Mindanao, Visayas. Sabi ko, palusyon yata eh. Yung pangatlo, Pasig. Sabi ko, nako, pang-apat yata ako. Lumihis nung January. Napunta ng Malolos. Marilao. Bulacan. Sabi ko ba, isa. Noong last week, nandoon na sa Bataan. Lumayo parang gumano na. Iniwasan niya kasi ibang alkala. Ibig sabihin, ang buhay natin na iksi lang mga kapatid, Ngayon, God is timeless. Tingnan nyo Wala pong oras ang Diyos. Huwag niyong orasan ang Diyos. Amen mga kapatid? Huwag niyong sabihin, Panginoon, may oras ka rin. Pambihira. Hindi mo pwedeng orasan ng Diyos because God is the owner of time. Ang Diyos ang may-ari ng oras. At hindi ang Diyos limited to time or space. Hindi siya limitado. Pero tayo mga kapatid, we are limited. Matalisod ka lang, you are limited, mabagok ang ulo mo. Tinapos ka lang ng hininga, patay ka. Kaya sa atin, sinasabi natin, may oras ka rin, di ba? Yan, ngayon. Ang tao, anong tao? Ang tao man has short time. Ang ating oras ay napakaiksi. Ano sabi ng James 4:17? It is heaven a day for that appeareth for a little time, then what? Vanisheth away. Maiksi lang. Kaya kanina pinatayo ko yung iba, So, ibig sabihin, from 0 to 70, marami na po dyan ang mamamatay. Okay? Kung 30 ka na pataas, nasa middle ka na. So, halimbawa ako, mag-55 na ako this August. Ibig sabihin, kung marami na akong kaklase na matay, doon na rin ang punta, di ba? So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasa 50s na, maghanda-handa ka na. Kasi limitado na yung oras mo. You will die any moment. Okay? Yung tatay ko, 85. Ang tatay niyan ay 86 nung namatay. Kaya sabi ko kay Pader, meron ka pang 1 taon. Pantayan mo na ang tatay mo. Nebin mo? Sipin mo yan, papantayan na. Yes, Pader? Wala?
Ang example nito, mga kapatid, bigyan example ha. Yan. Sige, example natin. Sa eskwelahan, we have example in school. Anong meron pag nasa eskwelahan kayo? Meron kayong attendance, di ba? Yeah. Pag yan mga kapatid, last mo, parang bilis tayo, attendance. Ano attendance nyo? Ang attendance nyo sa loob ng isang buwan ay 22 days. 22 days, time 10 months kayong nag-aaral, ibig sabihin, you have 220 days sa eskwelahan. Sinong nakaka-perfect pumasok sa eskwelahan? Taas sa kamay. O yun, di ba? Sasabihin ng teacher nyo, perfect. Di ba? Pag nasa eskwelahan kayo, perfect. Another one, pag nag-quiz kayo, nakakuha kayo ng 100. Sino nakakuha ng 100 pag nag-exam? Nag-quiz. Oh, meron, di ba? Ano sabihin ng teacher nyo? Perfect. Pag kayo may mga project kayo, may exam kayo, at kayo sa exam ninyo, naka 100 kayo, ano sabihin ng teacher nyo? Perfect. Pag kayo po ay mayroong mga projects, at kayo ay naka-perfect, ganda, di ba? Pag tinignan ng teacher yan, attendance nyo, perfect, quiz nyo, perfect yan, exams nyo, perfect yan, projects nyo, perfect yan, ano sabihin ng teacher nyo? Excellent. Tama ba? Kasi nag-strive ka eh. Oh, pero tanong sa church. Ito, example number 2 sa church. Anong meron ka sa church? Ilang linggo sa loob ng isang taon? Ilang linggo? 52. Ibig sabihin, para malaman mo na perfect ka dito, Sunday school yan, 52. Ilang beses ka na absent sa Sunday school? Ha? So, para masabi na perfect ka sa Sunday school, you know, sa church, di ba? Oh, perfect ka. Sunday school mo, 52 Sunday schools. 52 worship service yan, morning. I'm sorry, worship service. Morning service pala to. Morning service or worship service. Pagkatapos afternoon service, 52 din yan. Pagkatapos nag-prayer meeting ka pa. Ha? 52 ka prayer meeting. Ibig sabihin, pag lahat yan, umating ka sa loob ng church, ano sabi niyan? Perfect. Tama? Ngayon, nag-tithes and offering ka pa, faithfully. Perfect. Nagbigay ka, nag-soul winning ka. Perfect. Nag-discipleship ka. Perfect. Ano sabihin ng Diyos sa iyo? Matthew 25, verse number 21. Ha? Kung sa eskwelahan, sabihin ng teacher mo, dahil perfect ka, you are excellent. Sa Biblia, the moment you excel, ano sabi dyan? Matthew 25, verse number 21. Welcome thou good and faithful servant. O faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ibig sabihin, pag ikaw pag tayo pala ay perfect ang attendance natin, perfect ka sa mission, perfect ka sa worship service, perfect ka sa prayer service, perfect ka sa prayer meeting, well, you are good. Ibig sabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Ngayon, ilang beses ka absent sa Sunday school? Ilang beses ka absent sa pananambahan? Ilang beses ka absent sa prayer meeting? Ibig sabihin, kung sa eskwelahan kalahati ng naka-50 ka lang, you are failed. Diba? Kung sa eskwelahan yan, you are failed. Kaya dito, yung word na excellence, bago makuha yan, mag-start ka muna sa bad. Sumunod noon, good. Sumunod noon, best. Pag nagbigay mo na yung pinaka-the best mo, that will be perfect. Excellent yan. Kaya ang ginamit ng Biblia, welcome thou good, because mahirap po mag-excel sa loob ng church. Bakit? Hindi kayo nagbabackslide? O look at me, hindi kayo nagbabackslide? Hindi kayo natitisod? Tingnan nyo nga lang ako, tisod na kayo. Oh. Diba? So yun po yan, mga brother. Kaya ang hamon ko sa inyo dito, i-rate nyo ngayon yung oras ninyo. Tingnan nyo ha, ang oras natin ganito, kaya natin para sa Diyos, mula Lunes hanggang Sabado, sa iyo po yan. Pero yung Linggo, sa Diyos yan.
Kaya dapat wala kang other appointment other than worshiping God. Amen, mga kapatid? Di sige, kindihan tayo. Pangalawang mensahe. I do hope and pray, maging faithful kayo, maglingkod sa Panginoon. Amen? Next. Strive for excellence in church. So, nasa church na tayo. Tanungin natin, what is church? Church is a group of people, kagaya nito, gathered together with a common purpose. So what is the purpose? Worshiping and glorifying God. Napunta tayo dito because we worship, we glorify God. Amen, mga kapatid? Ngayon, pangalawang tanong natin, are all churches founded by Christ? So lahat ba ng mga simbahan, di ba? Are all churches founded by Christ? Lahat ba itong mga simbahan na ito, napakarami, yan ba'y tinatag ni Kristo? No. Isa lang ang itinatag ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, I will build my church. Isa lang. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build many churches. Walang ganon. So ang tanong natin dito, pangatlo, what is the church founded by our Lord Jesus Christ? What is the church founded by our Lord Jesus Christ? Ano yun? Dito tayo ha. Merong dalawang ebidensya. There are two evidences or evidence of Christ's church. We can trace it biblically and historically. Pag sinabi natin biblically, makikita natin yung growth ng church sa Biblia. Yung sinasabi na the record of Acts, ibig sabihin, kasaysayan ng libro ng mga gawa. Tingnan natin na ng konti. Acts chapter 1. Magano muna tayo, scout muna tayo ng mga Bible. Acts chapter 1. Ang church na tinatag ng Panginoon, 12 po yung membro doon. Isa doon, Judas. Ibig sabihin, in every 12, mayroong Judas na isa. Pag mayroong 120, 10 doon Judas. Okay? Kung 60 tayo ngayon dito, 6 sa atin dito Judas. Ba't kayo nakangiti sa akin? Bakit? Mag-volunteer kayo? I don't think so. Diba? Acts chapter 1 verse 15. In those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about what? 120. Ibig sabihin, for a period of 3.5 years, yung church lumago, dumami into 120 di ba? Pagkatapos niyan, pagdating sa sa Acts chapter 2, verse number 41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about how many? So ilan yung membro ng church? 3,120. Kasi ang nagdagdag, 3,000, di ba? Yun. Dumami na. Pagdating sa chapter 4, I'm sorry. Tama. Chapter 4, verse 4, howbeit many of them that heard the word believed, and the number of the men were about how many? 5,000. 5,000 plus 3,000 120. So 8,120. Dumami na. Ngayon, pag libo-libo na, at wala naman silang ginaganon parang sa mall, di ba? Sa bahay kasi, may ganon-ganon kami. Bumili si Mrs. Pinatisan ko naman. Ay, pumasok si Mrs. 1. Pumasok si Joshua. 4. 4 na lang kasama sa bahay. Kaya binilang pa, no? Okay. Pagdating po sa chapter 4, verse 32, ang ginamit dito, multitude. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Okay? Multitude ng gamit. Pagdating sa chapter, diretsuhin natin to. Chapter 8 verse 4. Kasi marami na sila. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Meron persecution. Napalipat sila sa ibang mga lugar.
pero nangaral sila ng salita ng Diyos. Then, sunod noon, chapter 9, verse 31. Tingnan nyo, chapter 9, verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost. Anong meron? Churches. Saan yung churches? Meron na. Nagsimula lang sa Jerusalem, napunta na sa Judea, napunta na sa Galilee, napunta na sa Samaria. Dumami na po sila, mga kapatid. Hindi pinag-isapan dito yung isang church lang from Jerusalem, churches na. Okay? Next to that. Diretsuhin natin. 16, Acts 16. Verse number 5. So where the churches established in the faith, and what? Ano sabi yan? Increase in number daily. Ang na-establish na ngayon, churches. Ibig sabihin, lumaganap na yung church mula sa Jerusalem Church, napunta sa Samaria, Galilea, o di ba? Napunta na sa iba't ibang sulok na ng malapit sa kanila. Tapos araw-araw meron ng churches na established. Dumami na po. Yun po yung tinatawag na evidence biblically from the records of the book of Acts. Historically. Di tayo ha? Meron lang ginawang konting graph dyan para mano lang. Yan, Ito yan. Halimbawa lang. Ito ay 100, 500, 1,000, 1800s, 1900s, 2000. Tayo ngayon ay 2025 na tayo. Tama? Sa year 2000, marami pong church dyan na established. Marami. So, pabalik tayo. Ang church na itinatag ng Panginoon ay galing doon sa Jerusalem. Yon ay nasa 30 AD po yan. Tinatag ng Panginoon. Ngayon, titingnan natin, ano po yung mga church na itinatag dito ngayon? Ang dami pong church na itinatag noong 20th century. Marami. Sa Pilipinas lang, ang dami. Sa Pilipinas, ang daming simbahan pinagtatayo. Marami. Halimbawa lang ha, ito. Ito ano to, no? Ito between 1800s, 18th century and 19th century. 1800s, Mormons. Sino founder niyan? Si Kristo? Joseph Smith. Tama? Hindi ito isda, ha? Kasi sabi niya, isda yan eh. Seventh-day Adventist. Sino founder niyan? Panginoon? No. Ito, Jehovah's Witnesses. Hindi rin ang founder ng Panginoon. Ito, UCCD yan, kapatid. UCCD. UCCD, ibig sabihin ng UCCD, United Church of Christ Disciples. Pag napunta sa Pilipinas, nagiging UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Pag napunta sa Amerika, UCCA. Pag napunta sa Korea, UCCK. Okay? Ngayon, INC. Ito, INC. 1914. Sinong founder niyan? Sino founder? Alam nyo, GIL. Sino founder niya? 1980s na ito eh. 1980s. So, yun. So, itong GIL, yung kanilang founder, congressman ngayon. Tama? Congressman. Tapos, itong Kingdom of Jesus Christ, sino ang founder nito? Kandidato pagka-senador. Iboboto nyo? Iboboto nyo, bad? Si Kibuloy ito eh. Kumandidato ngayon si Kibuloy. Sabi sa akin, Pastor, iboboto mo yan? Pwede naman. Bakit hindi? Kulto yan eh. Ay, wala akong pakialam, kulto siya. Kasi alam ko, gagawa ng batas yan about religious freedom. Di ba? Kaysa ibubuto ko, yung against sa religious freedom, against sa pabor sa magdagawa ng no proselyting law. So, mas okay na to dito. Pero hindi ko in-endorso ha. Buhay pa ang founder nito. Ito. Patay na yung founder, di ba?
Puro Pilipinas lang yan. Pati ito, pati ito. O, buhay pa nga ang ano nito eh. Taga-amin to eh. Alam niyo ano ibig sabihin nito? Jesus Miracle. O, sa amin eh, Miracle. Jesus Miracle Crusade. O. Yan. Taga Surigao ang founder niyan. Malimuno. Ibig sabihin, ito yung mga ano, ito yung bundok. So nakita nyo na, di ba? Pagdating ng 1600s, 1500s, bibihira na po ang simbahan dyan na na-establish. Pagkatapos niyan, yung mga between yung mga 869, saka lang nagkaroon ng Orthodox Church dyan. Ang Roman Catholic Church, 311. Sa Roma po yan itinatag. Ang Baptist lang ang nagsimula doon sa Jerusalem, founded by our Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid? Masaya kayo, nandito kayo sa tamang simbahan. Amen? Sasabihin nyo, bakit ng Pastor pumunti na tayo? Kasi nga po, between 500 to 1700s, pinagpapatay po ang mga Baptist for a period of 1,200 years. Pinagpapatay po ang mga kapatiran po natin. Our founding forefathers are killed. Anong meron doon? Ang estimate doon is around 60 million Baptists died. Ganun karami. Kaya, ngayon, mapalad tayo doon sa bansang Pilipinas, mayroon ng batas ang gobyerno para sa atin. National Baptist Day. Amen, mga kapatid? May recognize yung contribution natin that we exist. We are peace-loving people. At tayo po ay nagtuturo ng mga matitino, mga values, not only spiritual but moral values to our countrymen. Kaya yun po yan, mga kapatid. Kaya mapalad tayo that there is no church right now na pwede mong matrace back historically doon sa first century AD other than the Baptist Church. Kasi ito, pag sinabi mo Mormons, alam mo na Amerika yan eh. Pag sinabi mo Sabat ni Bablista, dyan lang yan. Pag sinabi mo Jehovah's Witnesses, Amerika lang yan. Pag sinabi mo UCCD, Amerika lang yan. Pag sinabi mo INC, Pilipinas lang yan. JL, Pilipinas lang yan. O, kita mo? Ang gagaling ng Pilipino, gumagawa tayo ng mga religion, ini-export natin. Nakuha niyo ba yun? Isipin mo, naniniwala yung mga Amerikano sa nainaging iglesia, di ba? Yung JL, andahan nila yan. Nag-export tayo ng religion. Grabe ang Pilipinas. Hindi lang droga ang export natin. Pati religion. Oh. Well, pabura ko doon. Kaysa naman na exporter tayo na Kasi ako, against ako na yung OFW, against ako doon eh. Tatawagin natin bagong bayani, I really hate that. Kasi sa pag-aaral ko, mula nung nagkaroon ng OFW, ang baba ng tingin ng Pilipinas. Ang baba ng tingin ng tao sa Pilipinas. Doktor ka, nurse ka lang doon. Teacher ka, katulong ka lang doon. I really hate that. Ilang pamilya ang sinira niyan. Di ba? Kaya kayo, pag nag-asawa kayo, huwag kayong mag-abroad. Kung gusto niyo mag-abroad, huwag kayong mag-asawa. Grabe ka naman, pastor. Alam ko yan. Ngayon, kung mag-abroad kayo, isama niyo pamilya niyo. Nakuha niyo, kapatid? Magalit kaya tayo sa akin, ha? Oo, ay magalit. Personal ko lang yan na pag-aaral na kaya maraming sira ang utak ng kabataan natin kasi nga po hindi po balanse ang pamilya. Tingnan nyo, ang pamilya, ang unang pundasyon dapat ng ating lipunan. Hindi ho church ang unang pundasyon ng lipunan, pamilya. Pag matino ang pamilya, matino po ang community, matino po ang simbahan. Amen, mga kapatid? Ayaw nyo mag-amen, bahala kayo. Okay. So dito there is no church
from first century hanggang ngayon other than the Baptist Church. Kaya sabi ng Panginoon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pinagpapatay ang mga Baptist, sinisira yung mga simbahan, and yet, ngayon, para tayong mga kabuti. Nakuha niyo mga kapatid? Noong araw, nag-iisa lang nag-land doon sa sa may Negros Island. Nandoon sa gilid ng sa gilid ng ilog, nandoon yung bato. Ilokit po nila the first Baptist settlers. Yun po yung kasaysayan, hindi yung nasa Facebook na kasaysayan. Yun po yung totoo. Hindi man lang pinuna ng picture yan. Yung pinalabas lang nila, yun lang yung pinaniwalaan nila. Pero ang totoo niyan, may bato doon, nakaukit sa bato, the first Baptist settlers, doon po yan. From there, dumami. Parang na tayong kabuti. Dito sa Brookside, ilan na Baptist dito? 5. Ito. 5. Ilan ang Korean church dito? 11. Oh, yan na, wala na ngayong signboard dun sa kabila eh. Merong Mingo Tree Church dyan. Sa kabila, meron dyan church dyan. Oh. Dito, sa kasada dyan, magkatapatan ng simbahan dyan. Oh, sipin mo yan. Oh. Dito, mga pang-5 bahay natin dyan, may bahay dyan. Church din yan, nasa rin. Pagliko ko doon, church. Pag bago pasok, church. Oh. Pagliko mo ulit, church. Pag labas mo doon, ang daming church dyan. 5 kaming Baptist dito, hindi kami magkakilala, mga pastor. Never ko silang nakilala. Kita ko lang yung simbahan nila. Oh. Merong Solid Rock dyan. Merong Brookside Baptist Church dyan. Merong Evangelical Baptist Church dyan. 2 kaming pilgrim dito. Dito ako, doon yung isa sa taas. Sipin nyo yan. Pero never kami nagpipellowship. Nakuha nyo ako din? Isa dami ng tao eh. Kapit-bahay mo, walang pakialaman dito eh. Oh. Kaya maganda simulan ng gawain sa probinsya. Bakit? Ibang kahit pampitong bundok ka, kilala ka. Eh dito, katabi mo lang yung bahay, hindi mo nakilala. Hindi na masaklap. Okay, pangatlo. Okay na tayo mga kapatid? O, baka may tanong kayo. Dito sa lesson natin na ito. Strive for excellence in church. Kaya ang conclusion natin dito, mahalin natin ang church na itinatag ng Panginoon. Amen? Kasi tinatag niya ito eh. Hindi siya nagtatag ng mall. Hindi siya nagtatag ng banking system. Hindi nagtatag ang Panginoon ng mga eskwelahan para tumulino tayo. Hindi nagtatag ang Panginoon ng ospital para gumaling ang masakit natin. Nagtayo ang Diyos ng church para tayo makarating sa langit. Amen mga kapatid? Next. Ay, yung mga lesson na ito, kasi hindi ko na-review yung sermon ko ngayon eh. Ayan nandito kayo. Dito tayo ngayon, strive for excellence in ministry. Tanong ko sa inyo, nandito na kayo sa church, nasa tamang church na kayo, anong ministry nyo? Anong ministry nyo? Hindi po pwede na ikaw ay upo lang dyan. You have a ministry inside the church. Sa pamilya ninyo, ang ministry, sabihin mo, Pastor, ang trabaho ko sa bahay, kain tulog lang talaga. Aba, hahagla rin yung nanay nyo, hahagla rin yung tatay nyo. Ano ka? Pambinta? Hindi pwede yun. So, ibig sabihin, pag ang pamilya, si nanay, si tatay, naghuhugas, naglilinis, pagkatapos kayo, naglalaro ng cellphone, magagalit siya, na-hide rin yung kasama nyo sa bahay. Tama ba ako? Kaya kayo, tumulong kayo sa gawain ng bahay. Bakit? You are part of the family. The same is true with the church. Because you are a member of the church, meron kang ministry dito. So ito po yung different kinds of ministry. According to Romans chapter 12, verse number 4. Tingnan niyo yung mga Bible niyo, Romans chapter 12. Para at least masubaybayan niyo po.
Romans chapter 12. Verse 4. For us, we have many what? Members. In one body. Isa lang katawan. Isa lang church yan. And all members have not the same office. It is true with my body. Hindi po pwede na yung paa ko ay nagagawa niya yung trabaho ng kamay ko. Iba-ibang function yan. Okay? Halimbawa lang, paano gumana yung function ninyo? Pag kayo nagutom, anong unan yung anong gumana sa inyo? Paano nyo laman, gutom na kayo? Ang problema kasi sa akin, hindi ganun eh. Hindi ko makulot tiyan ko eh. Sumasakit ang ulo ko. Hindi tiyan. Okay? Kailangan ko gutom na ako kasi wala nang supply siguro na nutrient sa ulo ko eh. Yung sa inyo, sa tiyan, ano? Sa akin, hindi, ulo. Yun. Ngayon, anong sunod na mangyari? Gutom ka eh. Gagana ang function ng iyong ilong. May hangin lang. Pak! Ulam yun ah. Diba? May tumunog na yun. May naprito ah. Nakuha mo yun? Ang ganda eh. So, ibig sabihin, yung naamoy mo, narinig mo, gumana ang utak mo. Diba? Dahil gumana ang utak mo, hahanapin ngayon ni mata. Tama ba? Hahanapin ni mata. Saan kaya yun? Oh. Nung mahanap na, anong sunod? Lalakad si pa. Nung makita na, ano gagawin? Dagana si kamay. Kinuha mo ngayon. Sino sunod ng dagana? Kinain ni bibig. Sinong nabusog? Sabi ng ng membro ng katawan, walang hiya talaga oh. Ako ang naglakad. Hindi naman ako nakinabang. Hindi, ako nga dumampot. Hindi. Ano kayo? Ako nga nakamoy. Anong ikaw nakamoy? Ako ang nakakita. Hey, hindi. Ako ang nakarinig. Sabi nila, ito talaga si bibig. Salbahe ito. Sabi ni bibig, natikman ko. Hindi naman ako nabusog eh. Sabi na, magwilga tayo. Huwag na nating pakainin si Tiyan. Hindi nila pinakain si Tiyan. Pagbanda ng hapon, sabi ni mata, para yatang nanalabo ang mata ko. Sabi ni pa, para nanginginig na yung pa ako. Sabi ni kamay, nanginginig na yung kamay ko. Oh, di ba? So, ibig sabihin, the moment your body is not functioning, there is problem. The same sa pamilya, the same within the family. So, yung unang ministry dapat ng church, sabi dyan sa verse number 5, so we, being many, are one body in Christ. And everyone members one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy. Ito po yung una, mga prophecy. Anong ministry po ito? Ministry of the word. Ibig sabihin, ang engagement mo, if that would be your ministry, mag-soul winning ka, mag-Bible study ka. Tanong, sino ang mag-soul winning dito? Bible student, mga worker, at mga pastor, missionary? No. Everybody must go soul winning. Amen, mga kapatid? Oh. Ngayon, ministry ko yan? No. Ministry natin lahat yan. Huwag niyong yasa sa mga Bible student. Huwag niyong yasa sa mga missionary. No, don't do that. Kasi yan, in ministry ng bawat isa sa atin. Okay? Bible study, hindi ka marunong. Trabaho natin yan. Bakit? Utos ng Diyos yan. Matthew 28. Pangalawang ministry. Ano sabi dyan? Or ministry, verse 7. Let us wait on our ministering. Pangalawa is ministry. What is that? Ministry of serving. So dyan po, meron po tayong mga nanay dyan. Gising ka ba yung mga nanay dyan? Luto na yung ulam natin. Ministry of serving yun eh. Nagluluto sila. Nakuha nyo? Para tayo makakain. That is ministry of serving. Yung naglilinis po dito.
Ministry of serving yan. Yung naghahanda dyan, ministry of serving. Nag-prepare ng mga tubig dyan. No? Yung tubig natin, ano yan eh? Nilagay doon, nilipat dito, nilagay dyan, tapos nilagay sa gilid. Okay ah. Lumalakad yung tubig natin eh. Ayos yun. Sabi ko kanina, nasaan yung tubig dito? Wala eh. Gumagaan na eh. Sabagay, nintindihan natin sobrang init. Ano ho? Sa inyo, fully air condition yung church nyo, di ba? Itang bihira dito, mahirap eh. Hindi fully air condition eh. Kaya maganda sa church nila dahil na eh. Pasurintay. Okay. Ministry na ba din? So, ibig sabihin, engage ka sa cleaning. Ang paglilinis is everybody's business. Tandaan ninyo, bilang Pilipino, mahalin natin ang bansa natin. Huwag niyong dumisan yung bansa natin, mga candy wrapper, tinatapon nyo. No, wala tayong binabayarang ganito sa bansa natin. Ba't ko nasabi yan? Nakasakay ako sa bangka. Mayroong tagano, ano yung dito banda sa baba na ng Australia na bansa? New Zealand. New Zealand. Nandoon ako sa Leyte. Nakasakay ako doon sa bangka. Ang linaw ng tubig, biglang tumalon. Sabi ko, ano sa isip ko, baka ako may something nakita siya eh. Alam niyo, nung umahon, ang nakuha niya, candy wrapper ng snowbird. Snowbird. Sino kumakain yan? Snowbird. O yun, kumakain kayo, di ba? Sabi ko sa kanya, hey man, what happened? Oh, I get this garbage. Alam niyo, para kung binuhusan ng napakalamig na tubig, na yung isang foreigner, concerned siya sa kalikasan natin, concerned siya sa beauty ng dagat natin, anya tayo mga Pilipino, tinatapunan lang natin ng basura. At itong napakasakit. Sabi niya, you're Filipinos, you have a beautiful country, love your country. Parang akong alam mo yung if a foreigner love my country, why not I, why not you love your country? Amen mga kapatid? Pumunta kayo ng Singapore, walang dura doon. Wala hong, pagka ikaw ay nagbabulgam, patay kang bata ka. Dito, nagbababulgam kayo, pagkatapos nalagay niyo pa dyan sa likod ng na ilalim ng upuan nyo. Pagkatapos may nagkapalitan pa kayo, my goodness. Walang tissue paper doon, Singapore. Kaya nung una kong punta doon, sabi ko, I hate this place. Kasi sanay yung aking mata sa basura. Diba? Kasi pagdating mo doon, wala. Sabi ko, ang kurni naman ng bansang ito. Kasi nga, hindi yun ang surrounding ko eh. Nakuha niyo ba, Dad? Para yung isang bata, yung tatay niya, ay nandun sa Bilibid prison, doon siya isinilang, doon siya lumaki, at sabi ng mga doon, ay hindi ka naman bilanggo, lumabas ka. Alam yung bata na yun, gumawa ng krimen para makabalik doon. Para in order for him to return inside the Bilibid prison, kinakailangan niyang gumawa ng krimen para makabalik siya doon. Yung kasi yung kanyang surrounding. Kaya tayo minsan kasanayan na natin yun eh. Kaya dito mga kapatid, sa church, wala tayong janitor dito. Lahat tayo dito janitor. Amen mga kapatid? Huwag mong sabihin, bumak naman ako, pambira, yung trabaho to. Naglilingkod ka sa Diyos. Kung anong nakita mo, paglilingkod mo sa Diyos yan. Ushering, yun, Hindi tayo sanay sa ushering kasi maliit lang yung simbahan natin. Marshal, pag-aayos ng mga sasakyan, di ba? O marshal, door marshal, sinasara yung kasi lumalabas yung Hindi sinasara. Yung pinto na maayos. So, ibig sabihin, the more na lumalaki yung church, the more na maraming gagawin ang membro. Okay? Yun po yan, mabuded. So, ministry of serving. I hope everybody are servants for the sake of our Lord Jesus Christ. Amen, mabuded? Another. Ano yan? Sunod. Verse number Verse number
7 pa rin. Or he that teacheth. I'm sorry. O tama. Or he that teacheth on teaching. Ibig sabihin, the other ministry is teaching. Hindi naman lahat puro teacher tayo. Pero, darating ang panahon, lahat tayo magiging teacher. Halimbawa, pag nagpamilya ka, yung dalaga, magiging nanay. Hindi naman niya pinag-aralan paano maging nanay eh. Alangan naman halimbawa si Adrian at saka si Lisel, nung kinasal. Nanginginig halimbawa si Adrian. Sasabihin ko, ba't ka nanginginig? First time ko kasing kinasal pastor eh. Ay, pambira, may balak maging second time, di ba? Okay, hindi ganun. Hindi ganun yun. So, ibig sabihin, you are learning, di ba? You will learn it. So, dito mga kapatid, ito yung tinatawag na ministry of equipping. So, you are now a matured Christian. You are going now to share your spiritual life by teaching. Dito ngayon ang engagement mo, discipleship. Ikaw na ngayon ang kuya, ikaw na ngayon ang spiritual ate, ikaw na ngayon ang tatay-tatay, spiritual father, spiritual mother, ng disciples mo. You are now a discipler. You are now, sa mundo pa tinatawag na life coach yan. Tinatawag yan ng mentor. Di ba? Mentorship. Ito po yan, mabudid. Trabaho po ng bawat Kristiyano yan na meron kang inalagaang tao. Amen? Ang Panginoon ha, pakita ko sa inyo. 12 yun eh. Pero merong saan ba yun? Kalimutan ko sa inyo. Makita lang natin. Subukan nyo ngayong yung Luke chapter 10. If I'm not mistaken. Nalaala ko lang. Yun. Merong 12 ang Panginoon na grupo. Diyan sa chapter 10 verse 1 ng Luke. After these things, the Lord appointed other 70 also. So meron siyang set of 12, meron ding set of 70 yung Panginoon natin. Pero yung 12, yun talaga yung close disciples ng Panginoon. Kaya hari na mga kapatid, dumating ang panahon na bago kayo mamatay, ito yung akin itinuturo ko sa inyo. Bilang Kristiyano, ang pattern natin ang Panginoon. Nag-disciple ang Panginoon ng 12 alagad, isang Judas. So dapat in our lifetime, we are going to disciple 12. May kausap ba ako? Oh. So dapat kayo, bago kayo mamatay, bago kayo muwi sa langit, meron kayong 12 inaalagaan sa lupa. Kasama na dyan ang isa, Judas ninyo. Normal yan eh. Oh. Sa bahay nga namin, tatatlo lang yung anak ko eh. Si Johnny. Yan o. Sa bahay eh. Sabi sa akin, Dad, ngayon sa ka. Bakit? Hindi ka nag-aaral eh. Hindi ako nag-aaral eh. So, mag-ayusin yung mensahe mo. Pambihira. Sino nga ako? Oh. Dati-dati si Charles lang nasabi niya. Si Mrs. lang nasabi niyan. Sunod si Joshua. Pinakahuli si Johnny. Oh. Sipin mo yan. Oh. Ibig sabihin, kung may reklamo yung mga anak ko sa akin, lalo na kayo, nagreklamo din. Amen mga kapatid? Natakot eh. Sa pamilya naman tayo dito. Oh. Anong sunod? Mga kapatid ha? Meron dapat kayong ministry of discipleship. Sabihin niyo, Panginoon, itong ministry na to, magdi-disciple ako. I don't want to go home. I don't want to die na hindi ako nakapag-turo sa iba. Okay? Yun po yan. Ministry of discipleship. Another one. Verse number Anong verse na ba tayo? Balikan natin yung Romans. Romans chapter 12, verse number, anong verse na? 8. Or he
that exhorteth on exhortation. Ano meron dito? Exhortation. Ministry of caring. Talagang napaka-caring mo, malagain ka. Ibig sabihin nito, pag nakita mo yung kapatiran na hindi nagsimba, binibisita mo, tinitext mo, chinachat mo, binibideo call mo yan. Pinapalo up mo, visiting the sick and discouraged brethren. That will be your ministry. Hindi ko ministry yan. Mahina ako dyan. Inaamin ko, I'm not good at ministry of caring or exhortation. Meron talagang tao na magaling. Ako hindi. Inaamin ko yan eh. Meron akong ministry of ano? Antonym sa exhortation. Discouragement. Di-discourage ko eh. Oh. Eh ako yun eh. Hindi ko kaya eh. Kaya nga, yung sa simbahan, sabi no pastor, nag-church anniversary kami. Yung isang membro, dahil teacher yun, nag-akay ng 30 ka mga estudyante niya. Tapos sabi niya, yung isa ay nag-akay ng 10, yung isa ay nag-akay ng 5, yung isa ay nag-akay ng 1, yung isa nakatisod ng 1. Wala na kasi ministry, nag-tisod pa. O, di ba? Yan, mahirap yan. Ministry of discouragement. O. So, hari na kapatid, that would be your ministry. Next. Ano pa? He that giveth, let him do it with simplicity. So, anong meron dyan? Giving. Ito na yung ministry of supplying. Halimbawa, gawin ko ng halimbawa kanina, ha? Sino nakakaya na suman? Taas kamay. Yan, o. Si Pastor Renato, meron siyang ministry of giving. Supplying, di ba? Walang nagsabi sa kanya. So, ibig sabihin dito pala, meron tayong ministry of giving. Yung meron tayo, we need to give something. Yung, ang sabi nga natin, napaka-giver na tao. Alam nyo, pagka-giver ka, ano sabi ng Biblia? It is more what? Blessed to give than to receive. Bigyan ko kayo ng halimbawa na isang simbahan na kung saan yung simbahan na yon. Meron lang isang membro at yung membro na yan, I can give you examples. 10 people right now, 20 people right now, ito na lang. Nagtitinda ng isda. Membro ng church. Di ba tingin nyo, pagka tindira lang ng isda, mababa? Nakuha niyo ba din? Naglalako ng isda. Pero nag-praise siya, Panginoon. Sa linggo ho, magdala po ako ng isda para ulam ng simbahan. Bless siya ng Panginoon. Linggo, nagdala ng isda. Hanggat yung kanyang nakakuha ng pwesto sa palengke, kasi yung puso niya, magdala siya ng isda, niluluto na niya pagkalinggo. Dala-dala niya. Bless siya ng Panginoon dahil ang puso niya is giving. At yung mga membro na iba, tuwang-tuwa, ay sister, ang sarap-sarap naman, sa sunod naman, ganito, di ba? Yung iba, umaasa lang. The moment na kayo aasa lang, hindi kayo pagpalain ng Panginoon. Ang nangyari, nagkaroon siya ng pwesto sa palengke, naging 2, naging 3, hanggat yung isang hilira kanya na, tapos yung mga mangingisda, doon na ibinibinta sa kanya, hanggat nandoon na siya sa storage, hanggat yung storage, halos kanyang mga isda na. Ang ginagawa lang niya, pag-aaraw ng Sabado, mga soke, bilhin niyo yung mga paninda ha, 1 kilo, hindi, 2 kilo. Eh bakit? Wala ako bukas dahil simba. Hanggat nakabili na mga sakyan. Hanggat meron na siyang, nagsusupply na siya sa Cebu, nagsusupply na sa Davao, nagsusupply na sa Cloban, nagsusupply na dito sa sa Nabutas, hanggat nag-export na siya. God is blessing a person who is a giver. Amen na ba din? That's one person. Giver yan eh. Kasi Bulacan, umatin sa church, na-convert. Napakahirap na tao. Walang-wala. Nagsaang turo ng pastor o ng salta niya, first fruit. Ang bihira. Magpatayo ng building. Sipin mo, bisita ka. Kababago mong Kristiyano, pagkatapos ng turo, magpatayo ng simbahan. Alam mo,
Nangusap ang Diyos sa kanya, na-bless siya. Sabi niya, Panginoon, gamitin niyo po ako. Gamitin niyo po ako na itong church na ito, mapapagawa natin, na mapapagawa ng pastor namin. Nag-pray siya sa Panginoon. Alam niyo nangyari? Walang alam ang taong ito kung hindi magsasaka. Pumunta sa mga palengke, hinihingi yung mga luya na reject na hinihingi. Binibisiklita niya hanggat nakaipon siya ng mga silang luya. Pumunta sa isang merong doon, lupa na hindi na inano, sabi niya doon, ate, pwede po bang yung lupa mo, pwede bang sakahin ko? Magbibigay lang na ako ng yung tawag doon, kung ano man. Yung may-ari, nakatuwang-wang lang naman yung lupa niya, isang hektarya, along the highway, sige. Nakikita naman niya yung tao Sige, gawin mo. Tinaniman ng luya. Nalaalam niyo ba yung panahon ng luya umabot ng 580? Nalaalam niyo yun? Before pandemic yata yun, di ba? 580? Ganun ang luya. Nadaanan lang yung luyahan niya, tanim niya. Tumigil yung truck kasi walang mabili. Sabi nung yung mga ngalakal, sinong may-ari nito? Sabi niya, ako po. Sabi niya, pwede bang bilhin namin to? Sabi niya, bakit po? Mature na yung luya mo Masisira na yan. Ganun ba? Kasi wala siyang alam Sabi niya, sige po. Yung mga tauhan ng buyer, pinag-harvest. Alam niyo, unang kita niya, milyon. Mula sa hingi-hingi, milyon. Bakit? Puso. Walang lupa yung tao na yon, walang kapital, hingi lang, pero blessed ng Panginoon. Yung bininta, yung kita, alam niyo kung saan niya binigay? Sa church. Pastor, ito na po yun. Isipin mo, may pupunta sa iyo, pastor ka, may pupunta doon, na wala namang trabaho, nagsaka lang, biglang magbigay ng 1 milyon sa iyo, anong gagawin mo? Sige nga, Brad, nang-hold up ka ba ng bangko? Saan ka ba nagnakaw ng pera? Pakunin niya yon. Ngayon yung tao na yon, pag nagkita kami, may sariling bahay, may truck, may mabuting sasakyan, napakalawak na lupain. Anong meron? Puso. Giving. Okay? Supplying. Ito na yon. Monetary contribution, but do not forget first to give your tithes and offerings faithfully. Amen, mga kapatid? Kasi baka kako, hanggang supplying ka lang. Monetary contributions to different projects in evangelism and church activities. You are part of that. Next. Pagilan na yan. Next. Pero, pag yan ang ministry mo, giving, wag naman magyabang. Magbigay ka ng aircon, lagyan mo pa, donated by JC. Di ba? Wag naman ganoon. Magbigay ka ng sakyan, tapos may nakalagay doon. Pilgrim Bible Baptist Church. Sa baba, donated by Adrian. Wag naman ganoon. Di ba? Kasi nakikita natin sa mga pader na mga eskwelahan, di ba? Donated by Dr. and Mrs. ganito. Donated by Governor. Donated. Pahirap yan. Okay? Next. He that rolleth with diligence. Dito tayo. Yung roller. Or ang tawag nito, ministry of leading or organizing. Halimbawa lang, likam tayo dito. So meron tayong mga leaders dito. Ang tawag ng ministry of leading and organizing. Hindi po mabuo ito without the leaders. They are doing their part. Nagmi-meeting sila. Halimbawa, kagabi, tapos na kayo, tapos na tayo, nagmi-meeting pa sila. Ministry of organizing and leading. Amen, mga kapatid? Hindi po lahat ng tao ay mayroong ganyan. So pag hindi mo ministry yan, please don't do that. Last, he that showeth mercy with
cheerfulness, mercy. Anong klase ito? Ministry of helping. Maawain ka eh. Yun ang ministry mo. Naawa ka kay Ricardo kasi wala siyang bagong barong. Binilhan mo. O, di ba? Ministry of helping. Nakita mo si Raymond magpapakasal na. Ministry of helping. Binigaluhan mo ng barong. Binigaluhan mo ng Amerikana at sinamahan mo ng washing machine. Pambira na. Ayos yan. Mon, pinapromote na kita muna. Ayos yan. Okay. Yan, kinakabahan si Danica bigla eh. Saan mo si Danica? Okay. Lumabas bigla, kinabahan mo. Sa kabay. Ito yung natawag na, Ministry of Helping. Tutulungan natin yung mga may sakit na kapatiran, financial assistance, to be under privilege. Ibig sabihin nito, kapatid, kung meron ka man, try to help. Meron mga young people, kagaya nito, di ba? Meron tayong camp, merong hindi able. Ministry of, helping. Okay? So hanggang dyan ako, ulitin natin ha. Sa mga ministry na yan, Ministry of the Word, alin ka dyan? O, tumingin kayo. Anong ministry meron ka? Ako, hanggang 6 ako dyan eh. Hindi talaga ako mahilig dito eh. Yung Ministry of Exhortation, hindi ako mahilig dyan. Wala ako niyan. Meron naman, pero hindi talaga ako yung magaling mag-exhort, diba? Meron tayo na gano'n. Teaching, okay ako dyan. Serving ngayon, medyo limitado na ako. Ministry of Serving, limitado na ako. May edad na ako eh. Diba? Hindi kagaya nung araw na magsimula ako ang magwawalis, ako ang mamamap, diba? Ako mag-ari sa buwan. Nung kabataan yun. Ngayon, meron na trend dito, sila naman. Amen mga kapatid? Pastor po di ba na lahat na ito magiging ministry ko? Sure. Pero meron ito sa atin, ang ministry yan talaga, 3 or 4. Pero wag kang magkaroon lang ng ministry, isa lang. Hindi acceptable yan. Amen mga kapatid? Tignan niyo yan. Saan kaya ko dyan, Panginoon? Ano kaya ang involvement ko sa church? Kaya wag mong sabihin wala akong ministry sa church, meron kang ministry sa church. Nilagay ka ng Diyos sa church para ikaw ay magkaroon ng ministry of the word, magkaroon ka ng ministry of serving, magkaroon ka ng ministry of equipping. Ang lahat ng mga ministry na yan, inilagay yan ng Diyos dyan para ikaw ay mag-involve sa mga ministry na yan. Let's all stand and let's pray. Heavenly Father, thank you for your words. Thank you for reminding us. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. Kapatid, dapat hindi mo natanungin sa Diyos, Panginoon, ba't ako niligtas mo? Panginoon, ba't mo ako dinala sa church na ito? Basic yan, pang bata yan. Ngayon nakakilala ka na sa Panginoon. Dapat ang tanong mo, kagaya ni Apostle Paul, Lord, what wilt thou have me to do? Panginoon, ano bang gagawin ko sa church na kung saan nilagay mo ako? Ang sagot andyan na. You will be part of the ministries of the church. Kaya ka nilagay ng Diyos sa church, niligtas ka, because you will be part of the church. Para yung church ma-edify, para yung church ay may strengthen, para yung church ay ma-unite, para yung church mag-mature. That's why you are there. Sama-sama kayong mag-grow, sama-sama kayong mag-worship, sama-sama kayong maglingkod sa Diyos. So if God is talking to you right now, make a commitment tonight. Panginoon, lahat ng 7 na yan, harinawa na sa buhay ko. Pwede sabihin mo, Panginoon, yung 4 dyan, kayang-kaya ko. Tulungan mo ako na magampanan ko yung mga ministry na yan.
Sige po, if God has something for you, you can come forward. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you for the ministry. Na ako pala, bilang isang Kristiyano, ay mayroong gagawin sa church. Sige po. Huwag mong sabihin na wala kang ministry. Huwag mong sabihin na wala, hindi ka part ng kaya ka niligtas ka ng Panginoon para magiging ano ka lang, upo ka lang. No. You have part in the church. You are part of the ministry. So be thankful to God. Sabihin mo sa Panginoon, thank you Lord. Itong ministry na yun, binigay niyo pala sa akin ito. Sige po mga kapatid. Be thankful that you have a ministry here habang nandito tayo sa mundong ito. Pasalamatan mo ang Diyos that you are part. Thank you Lord for this wonderful work. Thank you Lord for this wonderful job na binigay niyo po sa akin. Sige po, kung wala pa man, halimbawa hindi mo pa alam, so you can pray right now. Sabihin mo, Panginoon, give me this kind of ministry and help me, Father, to be faithful in doing this ministry hanggang sa ikalawang pagbabalik. Sige po, lumapit ka, manikluhod ka, at i-claim mo sa Panginoon, panghawakan mo that you have, God is giving you the ministry to fulfill. Thank you, Father, for your words. Thank you for your reminders. Thank you for what you have done in our lives. Thank you for the salvation. Thank you that we have an excellent God. Thank you that we have an excellent Savior. Thank you for the greatest, wonderful salvation that you have done to us. And thank you, Father, for the excellent ministry, wonderful ministry that you have given to us. In response to that, help us, Father, to excel, to strive for excellence in the ministries that you have given to us. As we part ways, so Father, as we end this service tonight, I pray that you are going to bless each and every one of us in order for us to mature, strengthen, matibay, at dala-dala namin yung mga aral mula sa inyong salita in order for us to strive for excellence. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. God bless us all. Amen.